mo muna ako. Sapagkat kapag ako ang inuna mo, sasabihin mo, wala ka nang kailangan iba. Ako na lang. Praise the Lord! Amen! Sapagkat mararanasan mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan ng taong yan kapag inuna niya ang Diyos kung gaano kasarap magmahal ang Diyos. At yan ang gusto ng tao. Yung higit ang pagmamahal sa Kanya. Kaysa yun siya ang higit ang pagmamahal dun sa taong yun na minamahal niya. Lahat ng tao ay gustong makita na higit na siya ang mahal. The Lord! Amen! The Lord, amen. Pero hindi niyo ba nakikita ang higit na pagmamahal ng Diyos sa inyo? Kaya kayo'y naghihingi at naghihintay ng higit na pagmamahal ng kapwa-tao nyo. Abagat kung nakita nyo na ang pag-ibig ng Diyos, hindi na kayo maghahangad ng kung anong-anong pagmamahal galing sa tao. Praise the Lord! Amen! Subukan nyo. Subukan nyo. Kalimutan nyo muna yung mga mahal nyo. Ha? Hindi ko sinabing, yung asawa mo, kalimutan mo. Ang sinasabi ko, kalimutan mo muna na ikaw ay naghahanap ng atensyon mula sa mahal mo. Kalimutan mo muna. Hindi kayo nahagod sa likod, hindi ka pinagtitimpla ng kape, kalimutan mo muna. Ha? Asikasuhin mo muna ang Diyos. The Lord! Amen! Maghintay ka, makipag-usap ka sa Diyos, at tanungin mo ang Diyos, Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ikaw ay gagawa muna para sa Diyos bago sa iyong kapwa. Paano yun? Di ba mahal na araw ngayon? Ano ba ang ginagawa kapag mahal na araw? Bigay mo muna ang lahat sa Diyos. Ngayon na araw. Go to church. Talk to God. Read the Bible. Bawas muna ang inom. Bawas ang sugal. Doon sa mga hindi makaalis sa mga ganyang bisyo. Sa palagay niyo, natutuwa ang Diyos? Bakit? Anak, kung kilala mo ako, kaya mong iwan yan. Kapagkat ako ang mahalaga, hindi ang mga bagay na pinagkakaabalahan mo. Libangan lang naman to, nakakainit eh. Libangan. Nagagawa mo bang maglibang? Ang panahon ngayon, hindi na dapat ipaglibang. Tingnan mo ang paligid mo. Baka isang araw, ang lahat ng pinaghirapan mo mauuwi sa wala. Kapag kung gaano kabilis ang magdamag na hindi mo nalalaman, umaga na pala. Ganon din ang mga pangyayari sa paligid kapag ginawa ng Diyos. Ganon sa Diyos. Patayin mo yung sarili mo. Panginoon, ang hirap makawala. Masakit. Minsan nasaktan din ang lingkod. Pero ang sabi ng lingkod sa Diyos, ang sakit na nararamdaman ko ay hindi maikukumpay sa sakit na dinaanan mo. At
hindi pa nararanasan ng tao ang dinaanan ni Jesus sa krus. Kaya kung kayo nasasaktan ngayon, tanongin nyo, nagpasa na ba kayo ng krus? Nagpasa na ba kayo ng krus na pinasa ni Jesus? Kung hindi pa, wala kayong karapatang magreklamo. Kaya nga yung ibang tao kapag mahal na araw ay nagpapasa ng krus. But gusto nilang maranasan din. At gusto nilang maging kahati din sa paghihirap na ginawa ni Jesus sa krus. Kung yun ang way ng faith nila, yun sila. Subalit ano ang sabi ng Diyos? Ang krus ay hindi na dapat kahoy. Ang krus na dapat ninyong pasanin ay ang paghihirap ng pakikipaglaban para sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Paano nga ba ipaglaban ng Diyos? Iiwan mo ang mga kasalanan. Iiwan mo ang bisyo mo. Iiwan mo ang babaeng hindi mo asawa. Iiwan mo ang lalaking hindi mo asawa. Iiwan mo ang alak at sigarilyo. Para sa Diyos yun. Ang krus ng pagtitiis, makasunod lamang kay Jesus, yan ang tunay na krus. Makasunod lamang sa kalooban ng Diyos, di baling mawalan ka ng buhay. Pagkat sino mang nawawala na siyang magkakaroon nito. Kaya kayo narito ngayon, iniwan niyo ang mga tahanan ninyo, iniwan niyo ang palagi niyong ginagawa. Iniwan niyo ang libangan para lamang sa Diyos ngayon, kayo magkakaroon. Abagat ang Diyos ang ibibigay sa inyo ngayon. Pagdala mo na ang Diyos na sa iyo na ang lahat ng bagay, mahirap bang unawain yan ng tao? Unahin mo ang Diyos higit sa lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit pag sumakitan mo ng higit sa lahat, ang pagarihan ka ng Diyos, at mamuhay na ngayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay dadagdag sa iyo. Pag sumakitan, ibig sabihin may kasamang pagpapakasakit. Sakit pag sumakitan mo. Mahirap iwan ang mundo. Mahirap iwan ang mga taong kasama-sama mo na gumagawa ng hindi nais ng Diyos. Pero sapagkat ang gusto ng Diyos ay maligtas ka, sino ang pipiliin mo? Ang tao na yun na makakapagpaiwalay sa iyo sa Diyos o ang Diyos mismo? Kung ang Diyos, iwan mo yung tao. Harapin mo ang Diyos. Magpatulong ka sa Diyos para magtagumpay ka. At sa oras na magtagumpay ka, matutulungan mo yung taong yun na mawala din doon sa kinalalagay mo. Praise the Lord! Amen! Hindi lamang ikaw ang iniligtas ng Diyos. Kaya ang buhay ng babaeng ito nang tawagin ng Diyos ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan. Kapagkat ang sabi ng babae, Panginoon, gusto kitang paglingkuran. Gusto kong magdala ng maraming kaluluwa sa paanan mo. Gamitin mo ako sa paraang gusto mo. Nangyari ba ang gusto ng Diyos? Nangyari ang nais ng Diyos sapagkat mag-iisang taon na ang gawain ito dito sa bahay na ito. Kapag ang motibo mo ay para sa Diyos, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Kung ang motibo mo ay makatulong sa tao, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Kung ang motibo mo kaya gusto mo magtrabaho ay para tulungan mo ang gawain ng Diyos, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Praise the Lord! Amen! Kung ang motibo mo ay bigyan pa ng extension ng buhay mo para makapaglingkod ka, bibigyan pa ng Diyos ng extension ng buhay mo. Kapagkat para sa Diyos yan. Kaya kung bumalik ka dito, Vincent, ngayon, para sa Diyos, manatili ka na. Bakit, Vincent? Alam ng Diyos na kayang ibigay naman ng parents mo sa iyo ang makatapos ka.
Pero ang karunungan na taglay mo, kung hindi bibigyan ng Diyos sa iyo yan, kahit may pera ka, di ka makakagraduate. Alin ang mahalaga? Yung may pera ka na wala kang karunungan? O yung may karunungan ka, kahit wala kang pera? May karunungan. Walang pera. Ang karunungan at ang tunay na karunungan galing sa Diyos, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkat ituturo sa iyo ng Diyos ang dapat mong gawin kung saan ka pupunta. Kaya doon sa mga may karunungan na nagmamagaling, kayang bawiin ng Diyos yan. Makinig kayo mga kabataan na narito. Kung nahihirapan kayo sa pag-aaral, hingi kayo ng karunungan sa Diyos. Praise the Lord. Amen.